Hello mga kagrit, tulad ng sinasabi ko, as early as 15 days dapat po nag-start na tayo monitor at saka mag-spray kung kinakailangan ng tinatawag na insecticide at saka ng foliar fertilizer doon sa ating palayan. Katulad ng dati, Probio foliar fertilizer po yung ginagamit natin. So tansyado ko na po yan, kalahating litro ang ginagamit ko sa isang drum ng tubig. No? Sa insecticide, importante meron akong chlorothianidin, tapos gumagamit ako ng Demetwate. So, yun yung importanteng ginagamit ko. Then, that's it. Wala akong ginamit na fungicide dyan. Kasi ayaw ko nga na yung fungicide ay tumama sa lupa at mamatay yung mga beneficial microbes na inalagaan natin. So, yun na. Nag-spray tayo gamit ang power sprayer dito sa ating madalang na sabog tanim. As in, sobrang dalang nito sa umpisa kasi po ito ay 25 kilos lang ang seeding rate nito per hectare. So, eventually, sisikip yan. Yung makikita nyo po ng mga bakante-bakante, mapupuno na rin po yan. Kasi nga, parang minimimik lang natin yung distansya ng mga tanim, no? Which is, hindi pa nga to, masinsin pa nga ito. Kukumpara mo sa tanim. Kasi sa tanim talagang madalang talaga yun, may spacing talaga. So, dito sa sabog tanim, yung inaakala mong madalang, eventually, sisikip din po yan. Bakit pa nga tayo nag-i-spray ng ganitong stage, no? Ang principle ko po kasi sa pag-control ng mga peste is yung tinatawag na early control talaga tayo. Kasi kung hahayaan mo na magkaroon ng breeding ground, yung mga insekto dyan, ano bang klaseng insekto? Number 1 po, leafholder, no? Yung mga moth, yung mga puti na mga paro-paro. Grabe yan. Tapos ano pa, pagka ganitong tag-init, matindi po ang atake ng brown plant hoppers at saka ng green leaf hopper o yung berdeng ngusong kabayo o yung kayumangging ngusong kabayo. Matindi po yan. Kasi po naniniwala ako na kapag late stage mo na kinontrol yan, may hirapan ka na dyan. At the same time, may mga residue na maiiwanan doon sa endosperm o doon sa bigas. Meaning to say, yung ibibenta mong palay o ibibenta mong bigas, pwedeng meron pang residue ng lason yun kung mga nagkakraming ka na at nasa 80 days ka na, 70 days ka na nagko-control, no? So, early control is better than late. As early as 15 days, nagko-control na tayo. Ngayon, kung hindi ka makapag-spray ng 15 days, kahit mga nasa 20 days. So, katulad nito, medyo na-late tayo ng control nito. Basta't ang main principle lang po is wag ma-develop yung breeding ground ng lahat ng mga insekto sa ating palayan. So kung nag-spray po kayo ng 15 days o 20 days, after po 5 days, observe nyo po ulit, then pwede pong ulitan yan ng mga another 7 days or 10 days para nang sa ganon, pagdating po ng 45 days yung palay natin ay malinis na po at hindi na po halos tayo mag-i-spray pagdating po ng kanyang flowering stage, lalo-lalo na po during time ng pollination process, which is very sensitive. Kaya po meron tayong last spraying na ginagawa pagdating po ng 45 days as much as possible, ay nagpapabao na po tayo. At doon na rin ako naghahalo ng Protect 800 o yung fungicide natin na Streptomyces lidicus doon sa stage na yon ng mga 45 days kasi sarado na yung lupa, meaning to say hindi na po tatamaan yung aking mga beneficial microbes doon sa ilalim. At the same time, na-protectionan ko din po yung aking palay mula sa atake ng mga fungus, lalo-lalo na po favorable condition para sa pag-growth ng mga fungus, yung mga fag o yung parang ulap na mababa, lalo sa umaga, hamog. Yan po ay very favorable condition po yan para mag-thrive yung mga fungus at saka itong mga bakterya doon sa aking palayan. So kung meron akong spray on the 45th day o 45 day hanggang 50 days, meron akong spray, ay pabaon niya na po yun. Yun na pa yung baon niya hanggang siya po ay makompleto yung pollination process at maitawid niya doon sa pagbubutil, no? So, in that way, siguro more or less mga isa pang spray after nun, then wala na po akong spray nun. So, matagal-tagal po na walang spray hanggang sa mag-ani. In that way, may iwasan yung residue ng lason doon sa palay. Kaysa mahuli yung spray mo, tapos magkakraming ka sa bandang huli, malapit na anihin, maraming atang niya, saka ka pa matataranta at spray ka ng spray, lalo-lalo na ng mga very hazardous na mga chemical, may problema po tayo doon. So, basically, parang ganito lang, 3 times akong nag-i-spray kasi sinasamahan ko na nga ng foliar na Probio foliar fertilizer
30 days, 50 days, 70 days, every time na mag-i-spray ako, sinasama ko na po yung insecticide dyan. At yun po yung standard na sistema ng pag-i-spray. Pero ang principle is, mas maaga, mas maganda ang pag-i-spray natin para nang sa ganon na proteksyonan natin ang ating palay at the same time walang chemical residue pagdating po na tayo nag-harvest. Ito nga po palang ini-sprayhan natin ito tulad nung sinasabi ko lagi sa inyo, walang abonong ginamit dito. Ang purpose talaga nun is hindi sa pinopromote ko na hindi tayo maglalagay ng abono, no? Kasi ito po ay pure organic fertilization method sa matagal na panahon. So ang sinasabi ko lang, papatunayan ko sa inyo na kung talagang kayo ay nag-organic, time will come na tataas po ang fertility ng lupa at hindi mo na kinakailangang mag-abono. At ito po yung demo na yon. So, ipapakita lang natin sa inyo na pwede pala talaga na walang abono kung alagaan natin ang lupa sa paggamit ng organic fertilizer. Yun po talaga ang purpose. Pero hindi ko pinopromote na hindi tayo mag-aabono. Mag-aabono tayo. Lalo na kung meron tayong tinatawag na organic fertilizer na nagawa, ay lagi nating lalagyan para na sa ganun, paganda ng paganda po ang ating lupa. So yun po yung ating update sa inyo for today. Thank you very much mga kagrit. Lagi tatandaan sa ating munting channel, Lola Agri TV, Farmers Ambida.